Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat na ngayon po ay sumusubaybay sa ating 8 p.m. daily devotion po. Tayo po ngayon ay may tema na understanding our love for God or how we demonstrate or shows love according to the Bible. Sige po, bago tayo magsimula, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat Lord God sa isang napakagandang araw Lord God ay binigay mo sa bawat isa Panginoon. Na ngayon Panginoon ay nabibigyan muli kami ng oportunidad pang pagsalusaluhan ng iyong salita Lord God at maintindihan namin kung ano ba yung or kung ano yung demonstrate or nagpapakita kung paano ka namin iniibig at paano sa paanong paraan ka namin minamahal Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga oras to, Lord God, sa aming mga pag-uusapan, Panginoon. Tanging ikaw ang siyang makita, ikaw ang siyang maitaas, higit sa aming sarili, Panginoon. Salamat, Lord God, maging mga nakapakinig sa bahay, o sa trabaho man, Lord God, o sa ibang panig ng mundo, kahit ng Pilipinas, Lord God, pagpalay mo kanilang buhay, Panginoon, maging kanilang pamilya, Lord God. Nawa, Lord, ang mga mapapakinggan nila, Panginoon, ay didiretso ito Lord God sa kaibuturan ng kanilang mga puso Panginoon. Pangsagang Lord God ay mas maintindihan pa namin Panginoon kung paano ka dapat namin iniibig Lord God, paano ka namin dapat minamahal bilang isang Diyos. Tunay nga Lord na sa oras ito Lord God ay ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang mabigyan ng mataas sa parangal Panginoon sa pamamagitan ng iyong pangalan anak na si Jesus. Amen. Yan. Amen. So po, ang ganda po ng ating tema ngayon na understanding our love for God or how we are demonstrate love according to the Bible. So, according to the Bible, demonstrating love or agape love is an active choice, not just an emotion, characterized by self-sacrifice, patience, and kindness. It is best shown by following Jesus' command to love others as He loved us. Sabi po sa John 13:34-35, serving one another, forgiving offenses, and meeting the needs of others. Sige po, buklat po natin ating Biblia sa John 13:34-35. Amen. Sabi po doon sa 34, a new command I give you, love one another. As I love you, so you must love one another. 35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. So sabi po sa Tagalog, no, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala lahat na kayo yung mga alagad ko. Amen po ba? So dito no, sinasabi sa John sa book of John 13:34-35. Sabi dito, si Lord nagbigay siya ng utos sa atin. Ano po ba sabi sa atin ng Lord? Na magmahalan tayo. Kung paano niya tayo minahal. So, kung tayo magmamahalan sa isa't isa, about kasi ito sa love natin sa kapwa natin. So, sabi dito, once na minamahal mo ang kapwa mo, minamahal mo ang taong malalapit sa iyo or mga kaibigan mo, kapitbahay mo, makikita ng lahat ng tao na tayo mga alagad ng Panginoon. So dito no, command pala ng Lord to na magmahalan tayo. So kung tayo nagmamahal sa kapwa natin, di ba? Utos ng Lord 'yan. Gayon din naman, di ba? Kung paano natin minamahal natin yung sarili natin, ganun natin mahalin yung sarili, yung kapwa natin. Kagaya ng pagmamahal natin sa sarili natin, di ba? Sino ba naman na sarili mo gusto mo saktan? Sino ba namang sarili mo kinapuputan mo? So ayaw po natin yun. So, inaan ng Lord dito, komandang Lord na ibinigay sa atin na love one another. Amen po ba? So, may mga points po ko dito na magde-describe, magde-demonstrate na understanding our love for God. So, unang-una po, no, ito, isa sa pinaka unang-unang step ng pagiging isang Kristiyano is yung self-sacrifice. So, alam naman natin na pag sinabing self-sacrifice, tunog pa lang, di ba? Sobrang hirap na. Sobrang hirap na siyang gampanan. Pero, once na nasa Lord ka, nagkakaroon ka ng self-sacrifice. Sabi po doon, laying down one's life or interest for others, modeled by Christ. So, buksan po natin ang ating Biblia sa 1 John 3:16. Amen? Ang sabi po doon, this is how we know that love is Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay
down our lives for our brothers and sisters. So dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat natin ding ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. So, brother, parang here naman yung ialay natin yung sarili natin sa mga kapwa natin, sa brothers and sisters natin. Hindi po mahirap yun na mag-self-sacrifice tayo para din sa iba. So, si Lord nga, sabi niya nga dito, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para sa atin, para maligtas tayo, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, yun nga, si Jesus inalay niya yung sarili niya para sa ating lahat, para mabayaran, para matubos tayo sa pagkakasalang mga ginawa natin, at sa mga susunod pang pagkakasala na gagawin natin ay nabayaran na ng Panginoon. So dito ang pinapoint dito is yung self-sacrifice. So si Jesus, yung buhay niya ibinigay niya sa atin, inialay niya yung buhay natin, sinacrifice niya sariling buhay niya para sa atin. So tayo, sabi ng Lord na kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid natin. Paano po yun? Mag-alay tayo ng time, mag-alay tayo ng treasure, ialay natin yung sarili natin para sa kanila, para mas kumilala pa sa Panginoon, lumalim pa sa Panginoon. At unang-una dito, di ba, sobrang hirap na mag-self-sacrifice, di ba? Minsan nga, kung maririnig natin na ako ialay ko yung sarili ko sa iba, di ba? Parang napakahirap tong gawin. Pero once na nasa Lord ka, once na sumusunod ka sa Panginoon, kailangan yung mga ginawa ni Kristo, hindi naman sinabi niya na perfect na sundin nyo, na maging katulad niya. So dito, tinuturuan lang tayo ng Panginoon na kung paano yung self-sacrifice na ibibigay natin sa kapwa natin. So, dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapatid tulad ng ginawa sa atin ni Kristo. So, pangalawa po, practical service. Serving with humility in meeting the physical or emotional needs of others. Sabi po sa 1 John 3:18, basahin po natin, "Dear children, let us not love with words or speech but with action in truth." Sabi niya, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin na ito ay sa pamamagitan ng gawa. So dito po kasi yung practical service, serving with humility in meeting the physical or emotional needs of others. So tayo, kailangan din natin magbigay ng support, di ba? Support. Una, di ba po yung self-sacrifice. Ngayon magbibigay tayo ng practical service para sa kapwa natin. Physical man yan, emotional man yan, spiritual man yan. Kailangan tayong magbigay sa kapwa natin, katulad ng ginawa sa atin ng Panginoon. So mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan ito sa pamamagitan ng gawa. So sa madalit sabi, madaling magbitaw ng salita na mahal ko yung kapwa ko, iniibig ko yung kapwa ko, may pakialam ako sa kapwa ko, may pananagutan ako sa kapwa ko. Pero pag hindi natin sinamahan ng gawa, paano natin mapapatunayan na totoong anak tayo ng Lord, na totoong anak tayo ng Diyos? Sabi niya nga, di ba, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi sa pamamagitan ng gawa. So bigyan natin ng action lahat ng sinasabi natin. So parang lang yan response dun sa lahat ng sinasabi mo, sa lahat ng pwede mong gawin, di ba? Amen. Kumbaga, sa pamamagitan ng salita is kakibat nito ay ang gawa, para mas mapatunayan natin yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Kasi tanda natin mga kapatid, nagbigay ang Lord ng utos sa atin na mahalin natin yung kapwa natin, gaya ng pagmamahal natin sa Diyos, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. So wala namang tao na gustong mapahamak yung sarili niya, wala namang tao na gustong magalit sa sarili niya, at wala namang tao na ayaw sa sarili niya. So tayo, bilang response natin sa Panginoon, sa pagmamahal natin sa Lord, sabi nga, di ba, pag nagminahal mo yung kapwa mo, parang minahal mo na rin ang Lord. Amen po ba? Pag minahal mo yung kapwa mo, di ba, lagi sinasabi ng mga pastor, pag nagpautang ka sa kapwa mo, hindi yung kapwa mo yung may utang sa'yo, kundi ang Panginoon. So wag nating baliwalaan yung command na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi din po sa Galatians 5:13, "You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh.
Rather, serve one another humbly in love. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. So dito isang way din to ng practical service sa kapwa natin na tayo, may mga free will tayo na ibinigay ng Panginoon. Lahat nagagawa natin, good man or bad. Depende na lang sa atin yan. Pero bilang mga Kristiyano, kailangan natin magkaroon ng paninindigan sa pananampalataya natin. Sabi niya nga dito, 'di ba? Tinawag kayo upang maging malaya. So tayo, may mga free will tayo na ibinigay ng Panginoon. Ngunit wag naman ninyong gamitin sa inyong kalayaan upang masunod ang hiling ng laman. So yung free will na ginawa sa atin ng Lord, nire-remind tayo ng Panginoon dito na wag nating gawin sa masasamang mga bagay, sa mga hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon, kundi maglingkod kayo sa isa't isa na diwa ng pag-ibig. So, love pa din ang dapat pairalin natin. Kasi pag ikaw may pagmamahal ka, pag ikaw may love ka sa buhay mo, sa puso mo, at may love ka sa Panginoon, never kang gagawa ng kamalian sa kapwa mo. Hindi ka papatay, hindi ka magnanakaw, hindi ka magiging ugat ng pag-aaway nyo ng kapwa nyo, ng galit, pag ganyan. Diba? Ang pag-ibig, ibig sabihin, positive yung ibig sabihin ng pag-ibig. Mahal natin yung kapwa natin, iniibig natin yung kapwa natin, mahal natin ang Diyos. Diba? Amen. Sabi nga, diba, maglingkod tayo sa isa sa diwa ng pag-ibig. So, natin sa kapwa natin, iparamdam natin yung pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon sa kanila. Nang sa gayon, makita nila na tayo yung mga anak ng Diyos. Amen po ba? So, pangatlo po, forgiveness and kindness. Being patient, not keeping a record of wrongs, and covering offenses. Sabi po sa 1 Corinthians, basahin po natin. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Sabi po doon, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. 5. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, kundi hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob, kundi sa kapwa. Sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, pagtiwala, punong ng pag-asa at matyaga hanggang wakas. So tayo simula nung kumilala tayo ng Panginoon, dapat tayo may tinataglay na tinatawag na fruit of the Holy Spirit. So, unang-una doon yung love. Diba? Sinabi doon yung love. Love is patient. Love is kind. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. So, tayo, dito sa 3 yung forgiveness and kindness. So, eto, way din natin to kung paano natin mahalin yung kapwa natin. Diba? Ang pag-ibig ay matyaga. So, tayo, kahit na sabihin mong sobrang nakakainis yung taong yun, sobrang nakakagalit yung taong yun, pero tayo, nagtsatsaga tayo para ibigin yung kapwa natin. Dahil yun yung utos sa atin ng Panginoon. Kumbaga parang anuhin ba natin, komprotahin natin, pero may pag-ibig pa din na dumadaloy sa puso natin. Huwag yung parang magagalitin tayo lagi, parang imbis na ilapit mo sa magandang pamamaraan yung kapwa natin, mas nilalayo pa natin. Kasi nga, wala kang pagtsatsaga, yung pag-ibig mo walang tsaga. Amen po ba? Walang kagandahang loob na nakikita sa'yo. So, hindi mainggitin. So, sa kapwa natin, kahit ano pa yung nakikita nating achievements ng kapwa natin, maging masaya tayo, maging proud tayo na nakamit ng kapwa natin yun, na nagawa ng kapwa natin, kaibigan natin, ng pamilya natin. Huwag tayong mainggitin. Hindi mayabang, ni mapagmataas man. So, tayo, be humble, sabi ng Lord. Sabi ng Lord, di ba, lahat ng nagmamataas ay ibababa, at ang lahat ng nagpapakababa ay itataas. Amen po ba? So, ang pag-ibig, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. So si Lord, di ba, si Jesus nga dito sa lupa, pinagduduraan na siya, pinagpupukol na siya, parang tingin sa kanya isang kriminal, pero hindi niya ginamit yung para mapuno yung galit sa puso niya, kundi
pag-ibig pa din na ibinibigay sa kanya ng Panginoon, yung pinairal niya. No, hindi magagalitin. Yan, amen. Kasi karaniwan, kahit na Kristyano, di ba, magagalitin, mainggitin, di ba? Hindi mapagtanim ng saman loob sa kapwa. So ayaw pala ng Panginoon yun, na hindi tinatawag na pag-ibig yung kung meron pa rin tayong galit sa puso natin, mapagtanim tayo ng sama ng loob sa kapwa natin. Bagkus, patawarin natin yan. Sabi nga ng Panginoon, ang hindi magpatawad sa kanyang kapwa ay hindi rin patatawarin ng Ama. Amen. Hindi rin patatawarin ng Lord. So matuto tayo. So itong mga to is reminders ng na hindi man tayo aware is nagagawa natin sa kapwa natin. So ito, bilang reminder ng Panginoon, yung magagalitin, mapagtanim ng sama ng loob. Likas na ano ng tao yan karakter o pag-uugali ng tao. So binabago tayo ng Lord. Hindi yung tao ang bumabago sa atin, kundi ang Panginoon ang bumabago sa atin. Kung nag-stand tayo sa salita ng Panginoon, mag-stand din tayo sa ipinapagawa rin sa atin ng Panginoon. Sabi nga dito, magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob, hindi ito natutuwa sa masama. Amen. So kung tayo yung tipong taong natutuwa pa tayo pag may pagkakamali yung kapwa natin, huwag tayong matuwa doon. Sabi nga ng Panginoon, ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Amen. Puro katotohanan ang kinagagalak natin, hindi ang kasamaan, hindi ang masasamang gawain. Ang pag-ibig ay matiisin. Amen. Matyaga. Kailangan matiisin tayo sa pag-ibig natin. Hindi pare-parehas ang ugali ng kapwa natin, karakter ng kapwa natin. Kaya nga, binibigyan tayo ng Panginoon ng pusong matiisin na handang pagtiyagaan kung ano yung ugali, karakter ng kapwa natin. Pero syempre itutuwid natin siya, i-review natin with love. Kasi yun naman gusto ng Panginoon, di ba? Dapat itinutuwid natin ang mali. Huwag nating gawing tama ang mali. Huwag tayong matuwa sa masama, kundi matuwa tayo or magalak tayo sa mga katotohanan. Mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. So, ang pag-ibig pala, di ba po, may pagtsatsaga. Ang pag-ibig natin sa Panginoon, tsaga lang, di ba? The more na lumalapit tayo sa Panginoon, maraming trials, maraming tao ang magagalit sa'yo, maraming tao ang maiinis sa'yo. Ngunit, dahil sa pag-ibig at kahabagan ng Panginoon, ibinigay sa atin ng Panginoon at utos sa atin ng Panginoon, kailangan natin gampanan yun. Maging matyaga tayo, at mapakita natin magandang loob na binigay sa Panginoon. Huwag tayong mainggitin, huwag tayong mayabang, huwag tayong mapagmataas, hindi magaspang dapat ang ugali natin, hindi makasarili, hindi magagalitin, at hindi mapagtanim ng loob. Kasi ayaw ng Panginoon yan. Kasi hindi mo matatawag na pag-ibig yan. At hindi mo matatawag na mayroon kang pag-ibig sa kapwa mo kung sa mga isa na to na nabanggit ko ay meron ka pa hanggang ngayon. Di ba? Si Lord niya hindi nagalit Kahit na sobrang sama na natin, kahit sobrang makasalanan natin, tinubos pa rin tayo sa pagkakasala. Inalay pa rin ng Panginoon yung sarili niya para sa atin. So tayo, dito, pinapakita yung forgiveness and kindness. That's the nagde-demonstrate ng love natin para sa Panginoon. Ano pa po? Sa Proverbs po. Proverbs 10:12, hatred stirs up conflict, but love covers over all wrong. Sari-saring kaguluhan ng bunga ng kapuotan, ngunit pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. So, pag-ibig pala, amen po ba? Lahat ng kapuotan, galit dito sa mundo, sa kapwa natin, natatabunan lahat yan, nawawala lahat yan, basta may pag-ibig sa atin. Sabi ng kawikaan, na sari-sari man ang kaguluhan ng bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. So tinubos tayo ng Panginoon dahil sa pag-ibig na ibinigay niya sa atin. Mahal tayo ng Panginoon, lahat inalay niya para sa atin. So yung sarili natin, ialay din natin para sa kapwa natin. Hindi lang para sa mga sabi, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili lang. Nabubuhay tayo sa lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon. Maging silyan tayo, magkaroon tayo ng pakialam sa kapwa natin. Hindi lang tayo yung may kaligtasan. I-share din natin yung pag-ibig at kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay po. Number 4, active obedience. Demonstrating love for God by keeping His commands and loving neighbors. So dito po sa 1 John 5:3. In fact, this is love for God, to keep His command, and His commands are not burdensome. Sabi sa Tagalog, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. So
So dito, no, totoo yung sinabi ng Lord dito na hindi mahirap ang sundin ang kanyang mga utos. Hindi madaling hindi napakahirap. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang utos. Bakit po tayo nahihirapan? Kasi wala tayong pag-ibig sa buhay natin. Hindi natin mahal ang Panginoon kaya hindi natin nagagampanan or hindi natin natutupad yung nasa kasulatan ng Biblia, yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon na umibig para nang sa gayon, sabi niya nga dito, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Amen. O, yung utos ng Lord, mahalin mo yung kapwa mo, sundin natin. Hindi naman mahirap mahalin yung kapwa natin eh. Imbis na siraan natin, mahalin natin yung kapwa natin gaya ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kasi command niya para sa atin yun. Kaya sabi niya, hindi naman napakahirap sundin ang utos ng Lord. Nahihirapan lang tayo. Kasi wala tayong pag-ibig sa puso natin. Nahihirapan tayong mahalin yung kapwa natin kasi may galit pa rin tayo, may inggit pa rin tayo. So dapat natin tanggalin yun. Amen? Kasi yung puot, yung galit, yung hindi pagsunod sa salita ng Panginoon, hindi bunga ng pag-ibig ng Panginoon yan. Hindi bunga ng kasalanan yan. So, the more na hindi tayo umiibig sa kapwa natin, the more na hindi natin nasusunod ang utos ng Panginoon, nadidisobey natin siya. So dito, active obedience. So nagde-demonstrate to sa pagmamahal natin sa Panginoon by keeping His commands and loving neighbors. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon at pagmamahal natin sa kapwa natin. Amen. Sabi din po sa Matthew 22:37-39, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as you love yourself." So sabi dito ng Lord, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamalagang utos ng Panginoon. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So dito mga kapatid, pag nasunod pa lang natin na ibigin natin ang Panginoon, madali nang ibigin yung kapwa mo. Kaya marami ang hindi nagkakasundo, maraming pamilya ang hanggang kamatayan hindi nagkakabati-batay, hindi nagkakaayos-ayos kasi walang Lord sa puso, walang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Kung ikaw nasunod mo pa lang na ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip mo, sobrang kapatid, madali nang sundin yung ikalawang utos ng Panginoon, ibigin mo yung kapwa mo. Dahil pag inibig mo ang kapwa mo, di ba? Madalas natin nakikita, madalas natin nararanasan na the more na nagagalit tayo sa kapwa natin, the more na hindi natin pinapatawad yung kapwa natin, sino po nahihirapan? Tayo po yung nahihirapan. Tayo yung walang peace of mind. Amen po ba? Tayo yung walang hindi matahimik. Pero yung kapwa natin na kinakagalitan natin, na kinapupuotan natin, na kinaiinggitan natin, masayang masaya. May peace of mind, samantalang tayo wala. Kasi nga, yung pag-ibig na dapat na sinusunod natin na nagmumula sa Panginoon, na dapat na mayroon tayo pa hindi nagbe-benefits. So dito, bigyan mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip mo. At ang ikalawa ito ang pinakamahalagang utos ng Panginoon. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So hindi, kapatid, tayo iniibig natin yung sarili natin. 'Di ba? Napakadaling ibigin yung sarili natin. Nagagawa nga natin yung sarili nating kapakanan eh. Sarili nating interes eh. Paano pa kaya yung interes ng ibang tao? Ng kapwa natin. Amen po ba? So 5 po. Last po, encouragement. Using words to build others up and fostering community. Sige po, basahin po natin encouragement sa 1 Thessalonians 5:11. Sabi po doon, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Sabi po sa Tagalog, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So, tayo dito, no, encourage natin pala yung isa't isa. Yung kapwa natin, encourage natin, magpalakasan tayo kasi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa nyo ngayon. So, once tayo nagkaroon ng pag-ibig sa kapwa natin, dahil may pag-ibig tayo sa Lord, nagkaroon tayo ng pag-ibig sa kapwa natin, madali na natin i-encourage yung isa't isa. Malaya tayong i-encourage ang isa't isa dahil wala tayong kahit anong hindrance or kahit anong boundary na magpipigil sa atin para i-encourage yung kapwa natin, i-encourage yung isa't isa. So, sabi rin sa Hebrews 10:12,
24 to 25. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pamamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita na malapit na ang araw ng Panginoon. So dito encourage each everyone na huwag nating lagi nating i-remind na huwag kakaligtaan ang araw ng mga pagtitipon, Sunday service, yan, yung ginagawa sa mga churches, yung Bible Creed, prayer meeting, fellowship. Mahalaga po yan mga kapatid. Palakasin po natin ang loob ng isa't isa. I-encourage natin isa. Imbis na i-down, pababa, itaas po natin mga kapatid. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Ang key natin para matupad natin lahat ng ipinag-uutos sa atin ng Panginoon, yung ibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at mahalin natin ng kapwa gaya ng ating mga sarili, gaya ng ating sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ibigin natin yung kapwa natin, ibigin natin ng Lord, sumunod, ibigin natin ng kapwa natin. Nang sa gayon ay mas ma-encourage natin ng isa't isa na magpalakasan, na magtiis. Palakasin natin ng loob ng isa't isa, lalo na sobrang lapit ng Lord sa araw ng Panginoon. Malapit ang dumating ang Panginoon. So sikapin natin gisingin ang damdamin ng bawat isa na huwag natin kaligtaan ang gawain ng Panginoon, dahil ang gawain ng Panginoon ay hindi lamang para sa Panginoon, kundi para sa ating mga sarili. Hindi gusto ng Lord na mapahamak tayo mga kapatid. Hindi gusto ng Panginoon na maligaw tayo ng landas, kundi gusto niya tayo makasama sa kanyang kaharian. Na lalakad tayo sa lantay na ginto, nakikita natin ang kagandahan ng loob ng Panginoon, yung heaven and earth ang makikita natin. Ayaw ng Lord, kaya i-boost natin yung love sa isa't isa. Ibigin natin yung galit natin, yung inggit natin, yung puot natin sa kapwa natin. Isang tabi na muna natin. Dahil ang Panginoon inibig tayo ng buong buo. Ininigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, parang tubusin tayo sa ating mga pagkakasala, sa ating mga nagawang pagkakasala ngayon at sa mga susunod pa. Tinubos na tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Amen. Sa kanyang pag-ibig na ibinigay sa atin. Kaya yung pag-ibig na transfer sa atin ng Panginoon, na ibinigay sa atin ng Panginoon, transfer din natin sa iba. Ibigay din natin sa iba. Nang sa gayon ay matuto din sila, ma-encourage din sila na ibigin yung kanilang kapwa. The more na iniibig natin ang ating kapwa, mas more encouragement para sa iba ng mga nanghihinang loob, mga nawawalan ng pag-asa. Susi po natin ay ang pag-ibig ng Panginoon. Love is demonstrated when believers prioritize others' well-being over their own, reflecting God's love to the world. Ang pag-ibig ay pinapakita kapag ang mga mananampalataya inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Amen po ba? So ito po isang reminders ng Lord, utos ng Lord na ibigin natin ang kapwa natin, na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa mundo, sa pag-ibig natin sa kapwa. Sa uli po, ang pag-ibig na ito ay hindi lamang isang pagsisikap ng tao, kundi isang tugon sa Diyos na siyang pag-ibig mismo. So tandaan po natin, ang pag-ibig natin sa kapwa natin ay para rin tayong ibibig sa Panginoon. First, ibigin natin ng Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Pangalawa, ibigin natin ng kapwa natin gaya ng pag-ibig natin sa sarili natin. Sa gayon is smooth lahat ng mangyayari sa atin, smooth lahat ng ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Hindi, sabi nga ng Panginoon, di ba, hindi naman nahihirap sundin ang kanyang mga utos. Nahihirapan lang tayo at wala tayong pag-ibig sa puso natin. Wala tayong pag-ibig sa Panginoon. Yun mga kapatid, lagi natin tandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak. Ng Lord, napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Lagi natin tatandaan na ang pag-ibig natin sa kapwa natin ay hindi matatumbasan ng kahit anong kayamanan dito sa mundo. Kasi po, inutos to ng Panginoon. Mahalin natin yung kapwa natin dahil ito ay nagpapakita, ito ay nagde-demonstrate
shows ng pag-ibig natin sa Panginoon, na mas maiintindihan natin yung pagmamahal natin sa Panginoon sa pamamagitan sa pag-ibig sa kapwa natin. Hindi lang pala nagpe-pray ako, hindi lang pala sumusunod ako, hindi, may ibang way pa pala kung paano natin maintindihan yung pag-ibig natin sa Panginoon sa pamamagitan ng self-sacrifice, practical service, ano pa po, yung forgiveness and kindness, yan, amen. Tapos yung active obedience, then yung lastly na tinapik natin is encouragement. So lahat yan, masasabuhay natin yan once na umibig tayo sa kapwa natin at ibigin natin ang kapwa, ang sarili na, ang ibigin natin ng Lord gaya, tas ibigin natin ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Sa gayon ay mas maintindihan pa natin kung paano natin iibigin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya salamat sa Lord sa bawat isa na nakapakinig, nawa ay nagbigay encouragement na mas palilimin pa natin yung relasyon natin sa kapwa natin, na mas ibigin pa natin yung kapwa natin, dahil ang umiibig sa kapwa ay umiibig na rin sa Panginoon. Amen po. Amen. Sige po, maano na tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa mga napag-usapan mo. Tunay nga, Panginoon, na napakalawak ng pag-ibig mo, Lord God. Hindi matutumbasan, agape love, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Lord God. Walang katumbas na kayamanan dito sa mundo, Lord God, ang ibinigay mo sa amin pag-ibig. Kaya nga, Panginoon, sa mga utos mo, Lord God, na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng aming sarili, Panginoon. Dahil pag namahal namin yung kapwa namin, Lord God, hindi namin magagawang saktan, hindi namin magagawang magalit, hindi namin magagawang mainggit, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig na patuloy mo ipinararanas sa amin. Yung pag-ibig na patuloy na mong ipinaparamdam sa amin na gaya ng iyong mga utos, Panginoon, na iparamdam niya namin sa iba, Panginoon. Dahil napakasarap ng iyong pag-ibig, Panginoon, na patuloy sa amin, Lord God, na nagpapalakas, Panginoon. Dahil ang pag-ibig ang siyang ugat ng lahat, Panginoon. Pag-ibig ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa amin, Panginoon. Pag-ibig mo, Lord God, ang siyang nagko-comfort sa amin, Lord God, every time, Lord God, na may mga nararanasan kami, mga pagsusubok, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami, nire-remind mo kami, Panginoon, na kung paano namin mahalin yung kapwa namin, Lord God. Dahil kung paano namin mahalin yung kapwa namin, Lord God, ganun ka din namin kung paano mahalin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa wisdom, Lord God, na binibigay mo, Panginoon, sa kalakasang mental, kalakasang physical, Panginoon, at kalakasang spiritual, Lord God, na patuloy ng, Lord God, ang biyaya mo, Panginoon, ay continuous, Lord God, hindi tumitigil, Lord God, sa mga tagasunod, Panginoon. Salamat, Lord, maging sa mga nakapakinig, Panginoon, nawa, Lord God, ay nagbigay sa kanila ng encouragement, Lord God, na kung paano ka namin ibigit, Panginoon, ay ganun din namin ibigin ang aming kapwa, Lord God. Dahil ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, Lord God, ang iyong bugtong na anak, Panginoon, upang iligtas kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala, upang tubusin kami, Panginoon, sa lahat ng karumalduman na ginawa namin sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pag-ibig mo, Panginoon, na pagtsatsaga, sa pagtitiis na ibinigay mo sa amin, Lord God. Ganun din ang ibibigay namin sa kapwa namin, Lord God. Hindi lamang, Panginoon, sa salita, kundi, Panginoon, ito'y sasamahan namin gawa, Lord God. Kaya, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pusong masipag, Panginoon, ng pusong matyaga, Father God, nang sa gayon, Lord, ay hindi kami manghinawa, Panginoon, sa takbo ng mundong ito, Lord God. Bagkus, maging ilot asin kami, Panginoon, nang sa gayon, Lord, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang pagmamahal mo, ang siyang magliwanag, ang siyang mamutawi sa puso ng bawat isang Kristiyano, Lord God, at ang mga makakilala pa sa Panginoon. I-bless mo i-bless mo ang iyong word, Panginoon. I-bless mo ang mga napag-usapan namin, Panginoon, sa mga oras ito, Lord God. Salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng oras. Jesus, we pray. Amen. Amen. Salamat po. God bless everyone.